tambay, good evening, good day all po. Ang topic natin ngayon is maling address. Yan. Maling address. So, yun. May nag-ano sa akin, chat kasi sa akin na follower sa Facebook na about sa maling address. Ito, kaibigan ko rin to, yung follower natin sa Facebook page. So, may dumating na package sa kanya na hindi niya pangalan, hindi pangalan ng mga kasama na sa bahay, pero iyon ang address na nakalagay. Iba din ang cellphone number. Ang paliwanag sa akin ng kaibigan kong yun, yung rider daw, tumatawag sa number na yon is cannot be reached. Yan. Ako din may insidente nangyari sa akin yan, pero matagal na yun, hindi ko na maalala. Maling address sa akin napunta. Hindi ko na matandaan eh. Pero ang sabi ng kaibigan ko, yun nga, yung mali daw na ibigay na item sa kanila, na hindi daw siya nagpapadeliver. Never pa siya nagpa-deliver sa delivery app na yun. Never pa. Kasi ayaw niyang add to cart. Ayaw niya. Yan. Hindi ko alam kung bakit ayaw niya. Pero siguro for privacy reasons kaya kung bakit ayaw niya. Pero hindi yun ang topic natin. Ang topic natin is paano ba maiiwasan yung mga maling address na yan. So, pag nakatanggap kayo ng ganyan, ang alam ko, ewan ko sa iba. Ang alam ko lang, pag ganyan, is pumunta kayo sa barangay. Yan, sa barangay hall na malapit sa inyo. Yan. Pumunta kayo dyan. Tapos, ireklamo nyo yung ganyan-ganto. Kung maaari, kung nandun pa yung rider, kausapin. Kasi, hindi nga matawagan sa cellphone. Yung nagpa-deliver na yon, hindi na matawag sa cellphone, cannot be reached. Magsama kayo ni rider na pumunta sa barangay, pa-blatter yung insidente. So, ang dami ko na rin nababasa, napapanood sa videos na tungkol sa ganyan maling address. Nung una, no comment pa ako. Nung hindi ko na-attempt, kasi
ano tayo laking reliyosong tao tayo, kaya may concern din tayo. Yan. So, ginawa, pumunta sila ni Ryder sa barangay, ni-report yung insidente. Buti yung barangay na yon, may mga list sila na contact number. Yan. Yung contact number kasama yung address ng may-ari ng contact number na yon. So, hiningi sa rider yung contact number. Nakita doon sa system, sa gantong lugar, gantong barangay, gantong number ng bahay. So, madaling sabi, yung barangay, pinuntahan sa bahay ng may-ari ng contact na yon. So, yun. Hindi ko na alam ano nangyari. Parang naimbitahan yata sa barangay yung may-ari ng contact number na yon. So, ito lang maipapayo ko. Once na nakatanggap kayo ng ganyan package na hindi naman natin pangalan at hindi din pangalan ng mga kasama natin sa bahay, ganun na lang po. Magpasama na lang po tayo sa rider na pumunta sa barangay para maipa-blatter nga. At sa mga gumagawa po ng maling address dyan sa account nila, marami po kayong naaabalang tao. Wag po kayong ganun. Maraming kayo naaabala sa pagod ng rider, sa gasolina, sa gastos, sa airport. Yung airport, madali na lang yun. Given naman sa atin yun Pero yung mga gastos, tsaka yung kung panggasolina, ay hindi na po maganda yun. Kaya kung maaari, yung mga gumagawa ng ganyan, maling pangalan, maling address, tigilan na po natin yan. Tigilan nyo po yan. Kasi sa akin, hindi ko na lang sinabi sa mga kapatid ko, sa nanay, tatay ko, hindi ko na lang sinabi sa kanila. Nangyari din sa akin yan. May dumating na package dito sa bahay. Hindi ko pangalan. Hindi pangalan ng mga kapatid ko, magulang ko. Hindi nila pangalan. Iba pangalan na kapalagay, ibang apelido na kalagay. And then yung address dito sa bahay ko. Yan. Yung number, tinatawagan ko rin, tinatawagan din ng rider. Hindi namin makontak. Ang cellphone ko ba noon is di keypad na Nokia. Ay, di keypad naman Nokia tuloy. Di keypad na Motorola, yung B3, di tiklop. Yun pang cellphone ko noon.
So, tinatawagan ko, tapos tinatawagan din ng rider, hindi sumasagot. Ang ginawa ko, sabi ko medyo maaga-aga pa naman yun. Pumunta ko sa barangay, kasama yung rider. Nireport ko yung nangyari na yun. At ewan ko na ano nangyari. Nang sabi sa akin ng barangay, babalitaan na lang daw ako kung ano na yung kung na-track ba nila yung number. Dati kasi hindi pa uso yung SIM registration eh. Kaya nakakapaggawa pa sila ng ganun. Ngayon, buti na lang nauso na yung SIM registration. At least, kahit papano, matatrack natin yung mga gumagawa ng ganyan na maling address, na maling pangalan. Yan. Matatrack na ngayon natin. Salamat nga sa SIM registration. Dahil ganon, napugsana yung ganong gawan nga napugsana. At eto na lang ang payo ko sa mga rider na nakakatanggap ng ganon. I-identity nyo maigi. Kung hindi sumasagot, is pumunta kayo sa barangay nila, barangay hall nila, sila naka-address. Kung yung maling address man, maling pangalan, at pumunta kayo sa bahay na yon na nakasad sa address, iba pangalan din. Kumbinsin nyo yung may-ari ng bahay o may-ari ng stall na pumunta kayo sa barangay na malapit sa nila, sa lugar nila, para mai-report yung ganyan insidente. Yan. Sa mga kapitbahay ko dito sa amin, sa totoo lang, maraming beses na nangyari yun. Yan. Sa mga, sa mga tambay po dyan ng subdivision, sa mga tambay po dyan ng subdivision o isang lugar, pagka nagtatanong sa inyo yung rider kung saan yung ganito, ganyan, huwag nyo pong ituro yung mali. Kasi naranasan ko rin yan eh, narinig ko. Yung rider na yon, hinahanap yung bahay namin. Yung dating nangungupahan dito sa amin, na alam naman na yung bahay ko, yung katapat ko lang, nangungupahan. Hindi alam yung pangalan ko, sinabi sa rider. Hindi ko alam yung ganyan, hindi ko alam address yung ganyan. Kilala ko ng mga umuupa sa tapat ko. Dati yun So ako, nakikita yung ginawa ng kapitbahay ko. Yan.
Pero ngayon, wala na siya dyan ngayon. Lumipat na. Ewan ko kung saan lumipat. Pero, hindi ko na yun sangay. Ang sangay ko na lang ngayon is concern ako sa mga may-ari ng address na napapadalan ng maling package o yung hindi nila in-order online. Yan. Doon lang ako may concern. Sa mga gumagawa po ng ganyan, nalolocate na po kayo ngayon sa mga sa mga riders. Hindi ko lalahatin ibang riders kasi yung ibang riders is tanggap lang ng tanggap, padala lang ng padala. Hindi chine-check na maigi kung sino yung tao na yon. Hindi kinokontak. Ewan ko lang kung kinokontak nila o ano. Yun lang ang ko sa riders na sana po yung pagpapadala nyo ng item is kontakin nyo muna yung nakasaad na number para ma-confirm nyo kung yun talaga ang address nila. At kung hindi nga makontak, gaya nga ng sabi ko kanina, dumiretso po kayo sa barangay na nakakasakop sa lugar nila or sa malapit sa yung barangay hall na malapit sa inyong mga riders. Yan. Yun ang isa kong pang concern bukod sa yun nga, sa maling tinuturo, maling minsan naka-enkwentro na rin ako yun. Kuya, doon po yan, yung pangalan na yan, yung address na yan, doon po yan. Hindi alam ng rider na dito pa lang. Minsan, pagka napapadeliver ko, kasi ngayon madalas na din ako magpa-deliver ng item, hindi pagkain, hindi. Pagkain, lumalabas talaga ako, bumababa talaga ako ng bayan para bumili ng food. Pero kung magpapadeliver ko ng food dito sa bahay, never pa ako na ganun. Mga item yan. Pero food, hindi. So, yun lang. At na-share ko lang sa inyo ang chinat sa akin ng kaibigan kong follower. Sana kahit papano makapulutan din ng aral to sa mga nagtatangka po na maling address, maling pangalan, hindi sumagot sa mga calls,
hindi ko alam, nagpalit na sila ng SIM, bawal na po yun. Lalo na pagka magpapalit ng SIM, magtatapon ng SIM, bawal na po yun. May kulong na po doon. Yan. Ganon din po sa mga maling address, maling pangalan. Iimbestigahan po kayo doon. Kaya kung maaari, wag na po kayong ganon. Hindi ko nilalahat. So yun. Salamat at ginabi na tayo. So yun lang. At doon na nga, antay na lang ang next vlog, next upload. Keep safe everyone. God bless and then bye-bye.